What's up, ka-carpentry works? Panibagong tips ang ituturo natin sa inyo ngayon. So, gagamit tayo ng circular. So, paano ba natin ginagamit ang circular? So, ito ang ating pag-aaralan ngayon. Ang tamang pagputol at tamang sukat ng ating gagamitin ni circular. So, ang gamit nating circular so ngayon ay isa Lotus Circular So Pro. Then, ang model nito is TCS 140. So, it is or anything na kahoy at kahit anong kahoy. Gamit ang circular. So, circular natin. Review mo nito. I-check yung review ko. This model, ang model nito is LTCS 140X. 140 watt circular. So, Pro. Yan. Then, paano ba natin kukunin yung sukat para makuha natin yung perfect? Yung guide and yung kinakabit nating clamp. So, gagamit tayo ng clamp. Ito. May dalawa tayong clamp. Tapos gagamit din tayo ng guide panipit. Una, kapag hindi pa kayo marunong gumamit ito, kukunin nyo yung sukat ng pinakang mismong circular saw. Ito. Ayan yung blade nya. Ayan yung blade nya. So, kukunin nyo yun. Ayan, kung napapansin nyo, sukat nya is 3.6. Diba? Gamit dito sa may likod ng circular saw, ang sukat niyan is 3.6. Ayan, kung makikita nyo. Centimeter. Ayan, 3.6 centimeter. So, paano natin i-add yun dun? So, kunwari, example is, magkakat tayo ngayon ng perfect na sukat 30 cm. So, kung magkakat tayo ng 39 cm, mag-add lang kayo ng 3.6 cm. So, 0.5 cm, di ba ito yung di ba ito yung part na kukunin natin? Yung dito. Kasi pag ganito yung circle, ito yung part na kukunin natin. So, kung 3.6 yung sukat natin sa circular saw, i-add natin dito sa kukunin nating sukat na kahoy. Kung 9 kukunin natin, ayan, 9, add lang kayo ng 3.6 cm. So, gumuhit tayo dito ng 42.6. Ayan, 42.6 yan. Guhit tayo ng 42.6. Ganon din sa kabila. Ikat naman natin tong ating pinakang guide. Yung F-clamp. Ipapain ko tama. Ayan. Clamp ko lang. So, ito, na-clamp na natin. Papakita ko sa inyo. Ayan, ayan yung guhit natin. Ayan, ayan yung guhit natin. Ito yun yung guhit natin sa taas. 42.6 cm siya. 39 lang yung kukunin natin. Kung nakita nyo, sinukat nyo gamit circular kung ilan yung spacing niya kasama yung blade. Tapos inad lang natin kung anong sukat yung gusto nyo. Example is 50. 50 yung gusto nyo makuha. Add lang kayo ng 3.6 cm. Pa onward. Pa onward yun pa dagdag. Add lang kayo. Tapos i-clamp nyo lang kabila. Makukuha nyo na yung perfect size, perfect cutting ng ating wood.
nakat na natin siya. Ayan, i-check natin kung tama ba yung sukat natin. Gamit ulit tayo ng metro. So, metro yun natin dito sa dulo. So, 39, di ba? Ayan. 39 cm. Nakadulo yung metro, nakadulo. 39 cm, gitna. Gitnang sukat is 39 cm. Pagdating dito, 39 cm. So, ganun yung unang tips na ituturo ko sa inyo. Then, paano naman kung dito tayo kumuha? Paano naman kung ito yung kukunin natin sa bandang likod? So, kung likod ang kukunin natin, ito, example, likod to. Ito, may sample tayo. Ang mangyayari, hindi siya paad. Backward ang mangyayari, bawas tayo. For example, cut tayo ng 10 cm. 10 cm dito, di ba? Kukunin natin dito. Dito yung kukunin natin, 10 cm. Ay, 20 cm since need nung mas malaking space. Sample lang to, 20 cm. Kukunin natin. Kalasin muna natin itong mga clamp. Ang backward natin is 3.3 cm. Bakit 3.3? Kasi yung blade niya, yung thickness ng blade niya, ang millimeter nun is nasa almost 2 mm to 3 mm. For safe, dun tayo sa 3 mm para hindi siya sosobra ng konti. So, ito, nalilito lang kayo sa sa add and minus. Dito, nagputol tayo. Ito yung kinuha natin. Paano naman kung ito? Diba? So, backward yung bawas natin. Backward. And, papacheck ko sa inyo. Sukatin muna natin. Dito, sumukat tayo. 20 cm yung kukunin natin. So, it means 20 cm. Backward tayo. Minus tayo ng 3.3 cm. Siyempre, ang guguhitan natin dito is 16.7 cm only. Ayan. Kung makikita nyo, sinukat natin, makikita nyo, nagguhit tayo sa 16.7. Less tayo ng 3.3 cm kasi nga, yung likod yung kukunin natin and mga senaryo na may mga maliliit na space lang na hindi kayang kunin dito sa part ng kaliwa. Kaya, better kapag may space kayong mas malaki yung likod or mas malaki yung parting kanan ang kukunin nating board. Kaya mas maganda is makabisado natin yung kung paano ba yung kukunin natin sa kanan, yung less. Malilito lang kayo doon kasi for sure malilito kayo kasi ganoon din ako nung una. At mahirap din naman sa mga carpentry works yung hindi tayo gagamit ng guide using yan F-clamp. Kasi hindi natin na-perfect cutting kasi may magagaling talagang carpentry na hindi na gumagamit niyan na guides. Pero since tayo gusto natin mga sure at makasigurado na laging perfect cutting yung board natin, gumagamit tayo ng guide at mga F-clamp. So ito, tetest na natin siya. At kinlap na natin siya doon sa part na yon na ginuhitan natin sa 16.7 cm. And kung makikita yun, na-clamp na natin. And dito na natin ikakat ito. Check nyo kung tama ba yung ating tutorial or tips sa inyo at may apply nyo sa inyong mga gagawin. And pinakang importante is yung circular nyo is makuha nyo yung sukat na ginawa natin sa unang part. So, yun lang. So, ayan, di pa natin hinihipo o sinukat kung tama ba yung ginawa natin. And yan, kung paano kaya natin. So, ito, i-check nyo. So, ayan, check na natin. So, ito 20 cm. Kung nakikita nyo, 20 cm yung cutting natin, di ba? Nag-boss tayo, yun nga. And perfect cutting naman siya. So, far, perfect yung pinakang putol natin siya. Siguro, 20, yan. Sumobra lang, millimeter lang naman. 0.1 lang. Pero perfect cutting pa rin siya kung maituturing. Kasi nga,
sinunod natin yung guide. Ngayon, susundin lang natin yung guide at saka makukuha natin yung mga tamang pagsukat at lahat ng gusto nating magawa na carpentry works sa wood, pag sinunod lang natin yung gantong diskarte is magagawa nyo talaga guys. Sa mga design na gusto nyong gawin sa bahay, sa lahat. Basta itong tips ko sa inyo, aralin nyo lang, yung kabisaduhin nyo lang yung minus at saka bawas. Talagang makukuha nyo, pati yung mga paggawa ng mga cabinetry, kitchen, modular, lahat yan makukuha nyo sa tamang guide at sana may natutunan kayo and huwag niyo kalimutan mag-subscribe and i-click lagi ang notification bell para sa ating mga video at marami pang video na susunod at marami tayong video na abang sa inyo. So, yun lang. What's up guys? Hey.